nako mga Marsen! Nako, sabi ko nga kanina, di ba, kung gusto nyo ng dagdag lakas to keep you going dahil midweek na, hindi ba? Nako, eto, may re-recommenda ako sa inyo. Ang MX3 capsules. Alam mo ba kung anong meron dito? Bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam nyo din ba na bawat MX3 products ay dumaan sa ISO certified or state-of-the-art na ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo yun! At syempre sa mga bagong tutok pa din po sa atin, ang sarap. Isagad mo ang pagtutok. Gano? Diba? Masarap yan eh. Tututok ka na rin lang naman. Itodo mo na dahil hanggang mamayang gabi, mamimigay tayo ng 500 pesos. Diba? O, sino nagsabi na hindi masarap ang pagtutok? Diba? Nang sagad. O, diba? Dahil hanggang mamayang gabi yan hanggang sa programa nila Jimbo. Ayan, magpapaikot tayo ng roleta para sa ating Bingo Plus panalo, hindi ba? Kung saan nga naman pwede kayo manalo ng 500 pesos. Saan ka? Makikinig ka lang, manonood ka lang sa Facebook, magkakaroon ka ng instant pera. Oo, ayaw mo nun. Ako gusto ko yun, diba? Ganyan kagalante ang Bingo Plus. Kaya nga naman mga Marse, eto na! Pangga Bingo Plus Panalo! O, diba? Gaya nga ng sinabi ka mga pangga, wala ka ibang pwedeng gawin ako hindi tumutok lamang dahil ngayong araw na ito para sa programa ng Baklitas, tayo ay magpapaikot ng roleta para makakuha tayo ng ating Pangga Bingo Plus Lucky Card for the day. Kaya nga naman, Tita Cora, paikutin mo na ang roleta. Ay, si Bingbing pala yun. Wala na sa Bataan. Nasa Bataan si Tita Cora. Ano ba? Nako-confuse ako nowadays. Nako-confuse ako sa kanila para silang mag-ina. Ayan! Diba? At syempre, ang ating lucky card for the day ay King of Hearts. O, diba? Nakakaloka. King of Hearts ang dapat ninyong tandaan para sa programa ng Baklitas dahil mamayang gabi, antayin nyo lang ang hudyat ni Kuya Chico kung saan nga naman magbibigay siya ng hudyat kung saan at kailan ka pwedeng tumawag at magpapaikot siya ng roleta kung saan nandoon ang aming mga programa. Pag natapat sa programa ng Baklitas, kailangan mong masabi ang King of Hearts. Ganon, diba? Para makuha mo on air ang 500 pesos at syempre kung ikaw naman ay nanonood online sa kanya mamaya, pwede mo rin makuha ang 500 additional na 500 pesos kung papalaring ikaw ang mabunot din, diba? Kailangan mo din masabi ang King of Hearts, diba? Syempre mga pangga, hindi lang naman ito yung hatid sa atin ng Bingo Plus, diba? Pwede ka rin mag-download ng kanilang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone para ma-enjoy mo din ang kanilang newest game na Pinoy Drop Ball. Pero papaalala pa rin natin sa lahat that gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly. Oo, nakakaloka. Hindi yung hindi yung cellphone mo tunog ng Ace! King! Diba? Yung mga ganon. O kaya, 2 times! 3 times! 4
5 times! Ganon. Kaya medyo kalma-kalma lang din tayo. Ulitin lang natin, gaming is 21 years old and above. Keep it fun. Game responsibly. Kaya nga naman download na ng Bingo Plus app sa inyong mga cellphone to enjoy. 'Di ba? Enjoy lang. Kalmahan lang ang pag-i-enjoy. 'Di ba? Game responsibly. At syempre mga bangga, yan po muna ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Baita course, ingat kayo sa bataan. Ayan, diba? Sasama si Bingbing, hahabol. Nakakaloka yan. Nako, eto na ang chika nating mainit. Nako, kasi nga naman, di ba, recently, alam naman natin ng bonggang-bongga na ang, alam mo yon, ang GMA7, buhat ng pumutok ang issue nitong si Sandro Mulak. Di ba, ay sumunod ni Gerald Santos. Hanggang sa nagkaroon na ng Rita Daniela and Archie Alemania. Ngayon, panibagong kapuso star na naman. Naku, nakakalok. Ano na sunod-sunod? Talaga ba? Hindi na natahimik. Ang GMA nakakaloka. Sunod-sunod ng iskandalo at talagang nga naman ang kontrobersiya na, alam mo yun, kinasasangkutan nila. Nakakaawa, ano? Kasi bakit ganito? Bakit nangyayari to ngayon? 'Di ba? Na bakit kailangan ngayon kayo lahat magsipaganyan? Nakakaloka. Pero eto na nga nasagap natin, chika, dahil isa na namang kapusong star na mismong homegrown nila at produkto ng Starstruck ang nagbahagi rin ng kanyang hindi magandang karanasan sa industriya. Dahil nga dito sa nangyari kina Rita Daniela at Archie Alemania, sinusuportahan ng kapusong star na si Yasmin Curdy di umano ang, alam mo yun, yung ginawa ni Rita na pagrereklamo, yung kanyang voice na alam mo yun, yung pagsigaw ng hustisya sa kanyang mga, alam mo yun, sa kanyang naranasan. Dahil kung matatandaan po natin, nasangkot na rin itong si Yasmin Curdy way back 2009, 'di ba? Nang sampahan niya ng kaso din si Baron Geisler dahil dito sa pang-aabuso-abuso keme. Kaya lang, itong si Baron Geisler daw, way back pa, ay nag-public apology. 'Di ba? Na ba't ka tumatawa? Totoo yun? Nakakaloka ka. Hindi, 'di ba? Parang sinasabi tuloy ng ilan na, oh my gosh, talaga ba? Na parang lahat pala may mga untold stories to tell ang mga kapuso star na nakakaloka. Kasi nga, 'di ba? Na parang yun nga way back na hindi niya kumaga siya, nanindigan siya yung ganyan. Kaya saludo daw siya sa ginagawa ngayon or sa ginawa ni Rita Daniela na pagpa-file ng kaso laban dito sa kanyang co-star na si Archie Alemania dahil hindi naman daw pwedeng ipagsawalang bahala di umano yung mga ganitong nangyayari. Hindi porket may mga matagal na sa industriya, 'di ba? Kasi usually ganyan 'di ba? Pag matagal na sa industriya, usually nagpa-power trip yung mga ganyan. Pero sa kanya is hanga siya dahil kahit papaano yung sa ginawang aksyon ni Rita Daniela ay hindi niya hinayaan na yurakan ng kanyang pagkababae ng mga taong matatagal na sa industriya o hindi naman kaya ay mga feeling close na, 'di ba? Pero bakit naman sa amin ni Papa Jackson wala namang ganyan? Wala, harmless ako. Nakakaloka, 'di ba? Hindi kasi 'di ba, usually parang hindi rin yata din kinokondena talaga ng bongga ng GMA7 yung nangyari yung mga ganito. Kung kaya't nga naman 'di ba gumawa sila ng aksyon na tinanggal na nga si Archie Alemania sa kahit na nung parang balita ko pa lang parang tinanggalan na siya ng mga shows under GMA7 hanggat hindi natatapos tong gulo na to. Pero panibagong alam mo yun, although matagal na ito na nangyari kasi masa-search din naman natin through internet yung nangyari nga dito kay Yasmin. Sinasabi nga lang niya na parang sana yung may mga ganito ring karanasan, kumbaga hinihikayat daw niya, 'di ba? Yun ang balita. Parang nanghihikayat siya na magsalita kayo, wag kayong basta manahimik just for the sake lang na may project, for the sake na kung sino may posisyon, o kaya matagal sa industriya, ay hahayaan yung abusuhin kayo ng mga ito. Katulad ng ginawa din niya, 'di ba? Although alam naman natin way back 2009,
Yun nangyari sa kanila di umano ni na Baron Geisler, 'di ba? Hindi niya hinayaan na mabully siya ng isang veteranong aktor or matagal na sa industriya nang dahil lang sa siya yung mga panahon na yon ay bago-bago pa lamang. Kung matatandaan natin na si Yasmin Curdy ay produkto ng Starstruck Batch 1 kung saan kasama niya doon sina Mark Heras, Jeneline Mercado, Rainier Castillo at Yasmin Curdy. Sila ang unang-unang Batch 1 ng Starstruck. O, diba? Grabe, ang lakas ko makaluma dun, di ba? Na, kabisado ko pa yung Final 4 ng Batch 1. Hindi ang mga friends natin yan di ba? Naging friends din naman natin Batch 1, Batch 2, Batch 3 hanggang sa Batch 5. Di ba? Sila Mike Tan, sila Benj Pasha, Chrissy Jareño, di ba? Na nakakaloka. Marami tayong mga friends talaga from GMA7 din. Na nakakalungkot lang, no? Sabi ng mga netizen na parang, bakit sunod-sunod naman yung ganitong issue with under GMA7? Parang tuloy iniisip nila, hindi ba ganun ka-strict pagdating sa production? Diba? Kung isipin naman natin, hindi puro GMA, baka sabihin naman kasi ng mga nanonood, hoy bakla, ba't parang puro GMA7 ka lang? Sa ABS din may ganyan-ganyan. Oo, nababalitaan natin na may ganyan-ganyan sa ABS, pero walang ganito na sunod-sunod na lumantad. Diba? Wala man ang naglakas ng loob na sabihin na, ay totoo may nangyayari sa ganito under Kapamilya. Wala tayong nabalitaan. Puro rumor, diba? Puro chismis. Na kasi hodang, diba, yung sinasabi dati na may mga executives di umano ang ABS-CBN, keming ganyan, na parang tipong, diba, kaya doon nagkaka-project yung ilan, pero walang nagpatotoo, diba, na nakakaloka. Kaya nakakasad na may mga ganito mga instances under Sparkle, lalo pat ngayon under GMA7, na hindi na nakokontrol din mismo ng GMA7. Kaya nakakasad, diba, na parang sunod-sunod naman yung iskandalo at hanggang sunod-sunod din na kapuso stars din ang involved ng bongga. Pero, 'di ba, kung ano man, for sure naman ginagawa at hindi naman din tinotolerate yan ng pamunuan ng Kapuso Network. Lalong-lalo na sa pamumuno ni Miss Annette Gozon, 'di ba? Hindi niya nila hahayaan niya ng bongga. Kaya, yun, manalig na lang tayo na naway, alam mo yun, dito na matapos to at wala nang iba pang, alam mo yun, kasi yung iba, relate na lang, yung mga ganyan, nakakaloka iti. Yes. But anyways, ayan po muna ang ating unang chika. Pangalawang chika pala for the day na nakakaloka. Ang bilis ng oras, diba? Yan, bukas po magkarinig ka magpanooran naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala na nag-iisang bakla dahil yung isa nasa Bataan. Oo, kumakain ng damo. Pumunta sa farm doon sa Bataan. Wow, may farm! Well, anyways, mga bangga, muli po ako po sa Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ayan, eto pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo